ng sasakyan hanggang July 31 na lang ayon sa Land Transportation Office. Net satisfaction rating ng Marcos administration bumagsak sa record low na negative 13 batay sa latest SWS survey. At binapantayang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isa ng tropical storm. Bagong bagyo, inaasahang papasok sa PAR mamayang gabi o bukas. Inaasahang mararamdaman ng mga consumer ang malaking pagbaba ng presyo ng LPG sa Hulyo matapos bumagsak ang presyo nito sa international market. Kasunod ito ng paglagda ng Memorandum of Understanding ng Estados Unidos at Iran na inaasahang magdudulot ng pagluluwag ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Regasco CEO at LPGMA founder Representative Arnel P., sa kanilang monitoring sa global market, nakita nila ang malaking pagbaba ng contract price ng LPG. Ang aking pong monitoring sa ngayon sa presyo ng LPG, tingnan niyo po ito. Bumagsak na po ng $214 ang presyo ng LPG sa world market. Samantala, posibleng magpatupad ng malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil sa pagluwag ng tensyon sa pagitan ng US at Iran. Ayon sa Department of Energy, maaaring bumaba ng 4 hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 8 hanggang 10 piso naman ang diesel at 9 pesos hanggang 11 pesos ang posibleng matapyas sa kerosene. Sinabi ng DOE na nagsisimula ng maramdaman sa world market ang positibong epekto ng kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Hanggang July 31 na lang ang ekstensyon ng renewal ng mga driver's license, conductor's license, student permit at rehistro ng mga sasakyan. Ito ang pinaalala ng Land Transportation Office o LTO matapos palawigin ng 3 buwan ang bisa ng mga naturang dokumento at ang hindi pagpapataw ng multa para sa late renewals. Ayon sa ahensya, hindi rin muna papatawan ng multa ang mga may expired na lisensya, permit at rehistro para sa late renewal hanggang sa nasabing petsa. Ng pera o pabor. Inilabas ang babala matapos magtungo ang isang individual sa DPWH Central Office dahil sa pekeng dokumentong natanggap sa isang online messaging application. Binigyang diin ng ahensya na ang lahat ng appointment at opisyal na transaksyon ay isinasagawa sa pamamagitan ng lehitimong proseso at sa official communication channel lamang. Nakikipag-ugnayan na ang DPWH sa PNP Anti-Cybercrime Group, CIDG at NBI upang matuntun at maaresto ang mga nasa likod ng nasabing modus. Hinimok din ng ahensya ang publiko na i-report ang ganitong klase ng transaksyon sa DPWH hotline. Ang available capacity ng Visayas Grid na maaaring kulangin para tugunan ang 2,382 megawatts na peak demand. Nakauwi na ng Pilipinas ang 38 mga Pinoy seafarer ng MV Hondius matapos na sumailalim sa quarantine sa the Netherlands. Sila mga Pinoy crew na sakay ng MV Hondius na una nang napabalita matapos na magka-hantavirus outbreak kung saan nasawi ang ilang pasahero ng barko. Sa kanilang pagdating sa Pilipinas, agad silang inasistehan ng mga kawani ng Department of Migrant Workers, OWA, Department of Health, Bureau of Immigration at DOTR. Tiniyak ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na patuloy na makatatanggap ng sahod ang mga ito batay sa kanilang kontrata at muli pa ring i-employ ng may-ari ng shipping line. Bumagsak sa record low na negative 13 ang net satisfaction rating ng Marcos administration. Ayon sa pinakabagong survey ng social weather stations para sa first quarter ng 2026. Batay sa resulta ng survey, lumabas na 32% ang nasisiyahan
sa performance ng pamahalaan, habang 46% naman ang hindi kontento. Ayon sa SWS, 27 points na mas mababa ang marka na ito kumpara sa kaparehong survey noong November 2025, kung saan nakakuha ang Marcos admin ng positive 14. Ito na rin ang pinakamababang naitalang rating ng kasalukuyang administrasyon at pinakamababa sa loob ng 16 na taon. Kung si House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang tatanungin, mas mainam na maresolba na ang issue sa conviction threshold o kinakailangang bilang ng boto para makakuha ng conviction bago matapos ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero sa ngayon, nakatutok pa ang House Prosecution Panel sa pre-trial conference at sa ilalabas na pre-trial order ng impeachment court na magsisilbing roadmap o blueprint na hindi maaaring labagin sa paglilitis. Ayon sa kongresista, tatalakayin pa ng prosecution team ang magiging hakbang nila kaugnay ng conviction threshold. Naglabas ang International Criminal Court o ICC ng mga panuntunan para sa nakatakdang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Nakatakdang basahin ang mga sakdal sa pagbubukas ng paglilitis sa November 30, 2026. Inatasan ng prosekusyon na magsumite ng trial brief, listahan ng mga testigo at mga ebidensyang hanggang August 31. Habang may hanggang October 30 naman ang defense team upang ilahad ang mga isyong tututulan nito at ang pangkalahatang nilalaman ng depensa. Magkakaroon ng 3 yugto ang paglilitis na kinabibilangan ng paghaharap ng ebidensya ng prosekusyon, mga kinatawan ng mga biktima at ng depensa. Nakasaad din na unang magbibigay ng opening statement ang prosekusyon na susundan ng mga kinatawan ng mga biktima at pagkatapos ay ang depensa. November 2025 pa ipinadala ni Lorilyn mula sa Saudi ang kanyang balikbayan box para sana sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Subalit nakauwi na siya ng bansa pero hanggang ngayon ay hindi pa rin dumarating sa kanila ang kanyang ipinadala. Isa lamang siya sa libu-libong mga overseas Filipino workers o OFW na biktima ng mga cargo company kung saan inabot na ng 2 hanggang 3 taon subalit hindi pa rin nila natatanggap ang kanilang mga ipinadalang balikbayan boxes para sa kanilang pamilya. Marami na po kami mga OFW na nadidepress na until now, hindi pa po namin nare-receive yung mga boxes namin. Isang panibagong bagyo ang inasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Batay sa latest forecast ng DOST Pag-asa, huling namataan na binabantayang sama ng panahon sa layong 1,590 kilometers silangan ng Southern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na 105 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay bahagya pang lumakas ang bagyo sa labas ng PAR habang kumikilos sa direksyon ng Philippine Sea sa timog na bahagi ng Luzon. Sa oras na pumasok ng Philippine Area of Responsibility, ito ay tatawaging Bagyong Francisco. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ng patuloy na paglakas ng bagyo at posibleng umabot sa typhoon category bukas pero hindi ito inaasahan na maglalandfall. Subalit maaari pa rin itaas ang wind signal number sa ilang mga lugar sa Northern Luzon. Pinapayuhan ng mga maapektuhang lugar na maging handa sa inaasahang epekto ng bagyo.